Ang nangyayari ngayon, balik ako dito sa COMELEC, ano, may issue ng pandaraya, 'di ba? May maraming nagsasalita na diyan, may mga nakita si Attorney Glenn Chong diyan at yung mga yung ibang mga poll watchers. So, marami rin mga nakita natin na nagkaroon ng vote buying. So ngayon, ang ating Duterte Youth at yung BH party list ay sinuspinde yung proclamation dahil ito daw ang mga party list na ito ay may mga nakabinbin na kaso, lalo na itong Duterte Youth. Sila ay sa tingin namin ay pinag-iinitan ng administrasyon at ng COMELEC. Kaya ako nabanggit yung mga discrepancy kanina at yung mga vote buying kasi ang dami mga politikong nakita namin sa social media na nakalantaran yung kanilang pangalan na nag-vote buying pero hindi naman sinuspende yung iba doon na mga nanalo. Grabe yung pagiging bias at unjust ni Chairman George Garcia, ni Chairman Technical Glitch. Yeah. Kapagkat malinis yung pagkapanalo ng Duterte Youth, 2.3 million votes. At yung kanilang pagkakaproklama, hindi na dependent yan sa technical glitch, dapat yan iproklama. At unfair na hindi iproklama dahil daw may kaso. Kung may kaso yan, kahapon ko pa ito diniskurso, Maharlika, dito kay George Garcia, kung may kaso yan, bakit pinaupo noong 2019? At yung sinasabing kaso ng Duterte Youth stem from a complaint by a left-leaning party list also way back 2019. 2019 nakaupo na ang Duterte Youth eh. At kung sakasakali na yan ay carried over sa 19th Congress, bakit nakaupo ang Duterte Youth sa 2022 election? At bakit mo pinahintulutan na sila ay mag-qualify as a party list group ngayong 2025? Ngayong nanalo ng 3 upuan, sasabihin mo suspendido ang proklamasyon at meron ka pang propaganda na hindi ibig sabihin sila ay hindi nanalo, kundi hindi lang sila ipoproklama. Ganon din yun. You have just frustrated the will of the Filipino people. 2.3 million votes. Huwag mo na kaming budulin. Parte ito ng makinarya ng pambubudol. Sinabi niya, hindi raw sinasabing hindi nagtagumpay ang Duterte Youth. Talaga nagtagumpay yan. Malinis yung panalo niyan. Walang ayuda yan eh. Walang akap yan, walang ayix yan, walang vote buying yan eh. Bakit hindi mo iproklama? Dapat yan iproklama mo. Ganon din yung sa bagong henerasyon ni Congresswoman Bernadette Herrera na nakakuha ng isang seat na may 319,000 votes yata. Yeah. Very unfair itong nangyayaring ito. Samantalang yung recent development na sinabi mong in-overturn of appeals yung naging decision, bakit yung prinoklama mo? Yun may conviction yun. Malinaw yun. And I have nothing personal against that lady. Akin lang, objectively, kung ang pinag-uusapan mo yung may kaso, bakit yung tao na ang kaso'y in-overturn ng Court of Appeals at merong malinaw na conviction, prinoklama mo? Yes. Samantalang itong sa Duterte Youth, wala namang kaso ito, walang basihan. Ganon din yung sa bagong henerasyon party list. Kaya ang nakikita ko rito, Maharlika, pilit pinahihina yung mga puwersa na tunay na magsisilbi sa bansa. Imaginein mo ang itsura ng mababang kapulungan kung nandyan yung 3 representante ng Duterte Youth. Lagay mo na dyan yung BH party list. Yung 3 regular congressmen ng Davao, District 1, 2, and 3. Isama mo dyan ang may prinsipyo din na kongresistang Richard Gomez, si Goma. Yeah. More than 10, baka nga umabot ng 20 na kongresista ang kayang lumaban at manindigan para sa tama. Ayaw nila yun. Sapagkat gusto nila, kagaya nung 19th Congress, kung anong gusto nila, lusot lang ang lahat. Yeah. So, malinaw talaga na sobrang unfair itong nangyayari dito no, sa COMELEC. Kaya naman, actually ako natutuwa ako dahil ang dami na rin po nagsasalita, Attorney Vic, regarding sa dayaan na ito. At now, ito ang Duterte Youth. Now, itong BH party list. So talagang kitang-kita na tina-target ang ating mga ang ating mga kakampi ng bayan, actually, kakampi ng Pilipino. That is why, Maharlika, isingit ko lang. Ang lagi kong kahapon pa sinasabi ko nga, while we are discussing the case, the unfair treatment that was given to
to the Duterte Youth Party List at saka kay BH Party List, sana sila rin ay mag-ingay at hindi lamang yung Maharlika, hindi lamang yung Attorney Vic Rodriguez. 2.3 million Filipinos ang bumoto sa Duterte Youth. 300,000 ang bumoto sa BH Party List. That's 2.6 million. And you just have to get your acts together. Bahagi naman ng karapatan natin gumawa ng isang payapang pagkilos at maaari namang magprotesta diyan sa harapan ng Commission on Election at panagutin si George Garcia. Bakit mo ayaw iproklama itong dalawang party list na wala namang daya ang pagkapanalo nito at hindi mo mai-attribute sa technical glitch yung 2.3 million boto ng Duterte Youth? At yung mga kinatawan nito, mga scholar ng bayan, galing sa UP, galing sa Philippine National Police Academy, galing sa Philippine Military Academy. Mararangal na tao ito, ating paupuin sa Kongreso. Bakit pinipigil ng isang tao na nagngangalang George Garcia? Wala kang mandato, ikay appointed lamang ng kasalukuyang administrasyon. Itong mga ito, may mandato. 2.3 million votes, yung isa 300,000 votes. Grabe. So harap-harapan ang pangbubudol na naman sa ating bayan.